Magandang tanghali ho mga kamader. Ngayon ho ay magluluto tayo ng totsyong isda. Ang gagamitin ko rito, imbis na bangus na wala akong makita, ay sibas. Napaka-preso ng sibas na ito. Kulay blue na blue ang kanyang mga mata ng pinirito ko kaninang umaga. Ang halo ho natin ay sibuyas, kamatis, bawang, tocho, tausi, at saka ho, patis, toyo, at saka siling haba, at ito. Haluan ho natin at ito ang ating tausi na ating ihahalo. Pinapainit ko lang ho ang mantika at umpisa na natin ang maggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Para po, umpisa na natin at panoorin ninyo ang aking pagluluto. Yan ang luya. Sibuyas. At bawang ho. At pinasal dito sa gitahis. At itutunod na naman natin ang ating kamatis. Pero napakabango, mamoy na kanyang bango. Gawa ng mga inalo nating luya, bawang at sibuyas. Lulutuin ho natin ng stir ang ating mga hinigisa ho. Lagyan natin ito ng kakaunti. Lagyan natin ng kaunti para lumasa ang ating niluluto. Lagyan natin ng soy sauce. Saka natin ulit titikman mamaya kung tama na ang kanyang mga panlasa. Dahil sa ang tausi na ilalagay natin ay medyo maalat. Kaya kailangan ay konti-konti lang ang paglalagay.
Lagyan natin ng black pepper. At yung oregano. Ako'y naglalagay ng oregano dahil napakabango ng oregano. At isa rin ang nagpapasarap sa mga lutuin. Ito ay pwedeng lagyan ng asukal. Pwede rin naman hindi. Depende kung ano ang panlasa natin mamaya. Titignan ko ang panlasa kung mamaya ilalagyan natin ng asukal. Ako hindi naglalagay ng asukal sa aking mga lutuin, pero depende rin po. Kung minsan ay kailangan din yung lagyan, depende sa mga lutuin ginagawa niyo. Siguro ito nalagay ako ng konting asukal. Para hindi matamis. Lalagyan na natin ng sabaw. At lalagyan na rin natin ng konting asukal. Konti lang mo, dahil ako'y talagang ayoko ng asukal. Ito ang ginagamit kong asukal na nilalagay ko. Ito ay yung hindi matamis. Ngayon ay lalagay na natin ang tocho. So, tayo haluan natin ang pagmasarap na isang haluan lang natin na isang chicken cube at ilagay na natin ang ating mga isda. Napaka sariwa ho nitong sibas na aking ilalagay. Yung pinipirito ko ay talagang blue na blue kanyang mga mata. Ayan o, dati nang inilalagay ang ating piniritong sibas kanina umaga.
Lilipat po natin sa mahinang apoy. Ito ayan. Ito po. Napakasarap po. Dagdagan natin ng konting tubig para mas maraming sabaw. At lagyan pa natin ng konting tausik. Ang sarap po. Napakasarap. Ito ay parang bangus din, kaya lang may kamahalan. Lalo na kung malalaki at sariwa-sariwa. Ito ay binili ko ng 2 pounds sa 4 pounds, so ang dalawang yan. Lalagay ko ng konting suka para ko tumibay ang kanyang buhay. Konti-konti lang ho. Para huwag mapalis kagad. Konti tayo natin lagyan ng siling haba na atin hong guguntingin at halu-haluin lang para magkaroon ng konting kick ang ating niluluto. Ewan po kung tama niyan. Atin mong susubukan niyan. Madami lang mo itong lutuin. Lalo mo pagpiprito ang medyo may katagalan. Ewan ko, iba ang padlata ko pag talagang ako'y naglagay ng asukal sa niluluto. Kaya ako ho, hindi naglalagay ng asukal. Pero kailangan mong lagyan niya ng asukal kahit konti. Sarap po. Tapos na ho ang aking tochong sibas na dapat ay bangos dahil wala akong mabiling sariwang bangos. Ito ho ay parang namang bangos, mas mahal pa kaysa sa bangos kung minsan. Sana ho ay magustuhan ninyo ang aking pagluluto at masarapan din kayo sa lasa ng aking niluluto. Magandang tanghali po at maraming pong salamat sa inyong pananood. Hanggang sa muli at sana po'y takiliin ninyo ang aking maliit na kusina. Ito po ang aking finished product ng tochong sibas. Pinirito ko muna bago ko hinaluan ng kung ano-ano. Ayan o, marami pong salamat sa inyong panonood.
Naku, napakasarap po nito. Madali lang po itong lutuin. Kahit na kayo ay kaya-kaya ninyong lutuin ito ng sandali lang. Yan na po ang ating finished product na ating totyong sibas.